Eat Bulaga, binulaga ang It's Showtime sa ratings. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Sabado, February 22. Pero bago natin talakayin yan ay may ilang pag-uusapan muna tayo patungkol sa ilang ganap ng mga host ng dalawang noontime shows. By the way, kamusta kayo mga kaparokya? Ako nga po pala si Mervin. Ang una nating tatalakayin ay ang patungkol sa main host ng It's Showtime na si Vice Ganda na tila nang iintriga sa isang ASAP singer. Pero bago yan ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din mga kaparokya. Maraming salamat po. So yun nga mga kaparokya, sino itong ASAP singer na may attitude daw di umano, sabi ng Unkabogable Star. Tila nang iintriga si Vice Ganda nang sabihin ito live sa It's Showtime ang isang singer di umano sa ASAP na nagtatantrums at may misbehave. Sabi nito sa segment na Hide and Sing mga kaparokya kung saan na iungkat ang patungkol sa isang singer na nagtatantrums lalo na kapag walang dressing room. May kilala kami sa kapag dalawa lang ang kanta sa ASAP, nagwawala. Siyang tanong naman niya kay Ogie Alcacid, aminin mo Ogie, nagbibilang ng sequence. Bakit ako dalawa lang si ganto apat? Na siyang tanggi naman ng co-host nito na wala daw itong alam na ganyan. Well, sino kaya itong ASAP singer na may attitude? It is good or bad na sabihin ito publicly or live on television? Kasi for me, hindi na dapat binabanggit ito kahit wala pa siyang pinangalanan, kahit pabiro ito or hindi. Yes, Vice Ganda is Vice Ganda. Ma-impluensya, pero tama ba to o hindi? Kayo mga parokya, sino itong ASAP singer na to? At tama ba yung mag-blind item siya live on television? Role model siya mga kaparokya at hindi naman siya yung showbiz columnist. He's an artist. Wala lang mga kaparokya. Yung totoo mga parokya mayaman. Yes. Ma-impluensya, yes. Sikat, yes. Nakakatulong, yes. Pero no ako sa gantong estilo niya na mag-iintriga siya. Parang kasiraan yun ng isang entertainer. At alam naman po natin na kasama niya sa bakuran ang blind item niya. Mas okay pa sana kung galing sa showbiz columnist like Ogie Diaz, Christopher Min, Boy Abunda, Jobert Socaltido. Is mas okay pa yon. Kaso Vice Ganda na publicly figure and a role model. Anyways, moving forward tayo mga kaparokya. Karen Aistrup tumanggap ng Academic Award. Proud ang Legit Dabarkads na ipagmalaki ang achievement nito academically. Thank you Lord, worth it lahat ng puyat. I love you guys. So makikita sa larawang ipinost nito ang natanggap na certificate bilang Excellence in Oral Communication and Honors. So di lang magaling na singer at magandang Eat Bulaga host, kundi nag-e-excel din ito sa pag-aaral. Iba din talaga kapag no pressure ka sa ginagawa mo bilang bahagi or host ng Eat Bulaga dahil hindi napapabayaan ang pag-aaral. So congrats kay Karen Aistrup. Samantala, mapunta tayo sa ratings. So, tila ng bulaga ang Eat Bulaga sa ratings dahil dumikit na po ito sa It's Showtime. Bakit kanyo? Dahil 1% na lang po ang iniangat ng It's Showtime sa Eat Bulaga. So, makikita natin sa data na ang It's Showtime ay may 5.7% at ang Eat Bulaga naman po ay may 3.8%. So, 1.9% na lang po ang pagitan ng dalawang noontime show. Pabor po yan sa It's Showtime. Pero dikit na po yan mga kaparokya na at tila nakakabahala yan dahil nasa pinakamalaking TV stations at pinakamalakas na signal ang It's Showtime. Tapos 1% lang ang inilalamang mo sa limited reach at poor signal ng Eat Bulaga or ng TV5. So that's bad on the part of It's Showtime lalo na sa GMA dahil instead na tumaas ang ratings ng GMA dahil sa nawala na ito sa GTV ay tila walang pinagbago at lalo pang bumaba ang ratings nito. Partida pa yan mga kaparokya, ang nanunood sa It's Showtime ay solid viewers ng ABS-CBN at GMA Network. Pero hindi ramdam mga kaparokya ang pagsasanib puwersa ng dalawang TV network viewers. Meaning walang makakatalo talaga. Sa hatak meron ang Tito Vic and Joey dahil ang ratings nito ay usual number talaga nila.
kahit hindi pa nalipat sa GMA ang It's Showtime nung nasa GTV pa lang ito. Anyways, makikita na 1.3% na lang ang pagitan ng dalawang TV stations kung saan may 4.8% ang It's Showtime at 3.5% ang TV5. So for me, na-reach naman po ng TV5 ang average nito na 3.5% para sa Eat Bulaga. Yan na po talaga mga parokya ang ratings ng Eat Bulaga para po sa TV5 ever since. Samantalang hirap maabot ng It's Showtime ang 6% TV ratings average ng GMA. Ang A to Z ay may 0.6%. At ang Kapamilya Channel naman po ay may 0.3%. RPTV naman mga kaparokya ay nakadagdag ng 0.3% sa Eat Bulaga. So both TV stations ng Eat Bulaga, yung TV5 at RPTV ay na-reach ang average nila na 3.5% sa TV5 at 0.3% naman po sa RPTV. Subalit para sa ating mga kaparokya ay 4% po ang pinaka-average ratings ng Eat Bulaga at 7% naman po ang It's Showtime. Dati po ay 8.4% dahil 1% po ang sa GTV at 0.3 or 0.1% naman po sa All TV. So yun nga mga parokya, instead na tumaas ang ratings ng It's Showtime ay lalong bumaba ang ratings nito lalo na po sa GMA Network. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya, magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.